Hello mga kadoki at mahilig kumanta ng My Way. So welcome po sa ating kwentuhan dahil ang pagkukwentuhan natin bakit ba nababaril ang kumakanta ng My Way. So ang iba may phobia na sa My Way. Pero bago natin ituloy ang ating kwentuhan ay meron muna akong katanungan. Paborito nyo bang kantahin ang My Way? So, letter A, hindi. Letter B, minsan. Kung ang sagot po ay letter B, minsan, yes, tama po kayo. Dahil nga, may phobia kayo sa My Way, kaya hindi nyo lagi kinakanta. Okay. Ano ba ang totoong nangyari dyan sa My Way? Ito po ang ating mga pupuntuhan. Una, may phobia ka ba sa My Way? Pangalawa, bakit nababaril ang kumakanta ng My Way? Pangatlo, ano ba ang istorya nitong My Way? Saan ba at kailan nangyari ang incident, ang barilan na yan? Okay, so balikan po natin ang ating unang point na emphasize dito sa ating casual na kwentuhan para maintindihan nyo at malaman nyo na ano ba ang istorya nitong tungkol sa My Way. Na sikat pa naman at halos ito ang paborito ng lahat kantahin, pero ang iba tinatakot, sige, mabaril ka dyan kapag kumanta ka ng My Way. Yung una, may phobia ka ba sa My Way? Ako personally, wala. Kasi alam ko ang istorya ng My Way. Kaya hindi ako natatakot kumanta. Pero ang iba, pag kumanta, hindi naman natatakot. Pero tinutokso sila na, sige, mabaril ka. Dahil ang kinanta mo ay My Way. Bakit nga ba itong very classic song at number 1 requested song sa mga karaoke singing? Kapag may okasyon, kapag may birthday, may mga piyesta at inuman, so ang kakantahin ng mga iba dyan, mga mahilig kumanta, ay My Way. Pero yun na nga, ang mga sinasabi ng mga marites na mga meron dyan na uma-attend noong kwentuhan na yun, kantahan na yun, sige, mabaril ka dyan. So alam nilang nabaril, pero hindi nila alam ang totoong kwento na nabaril na kumanta ng My Way. Ayan, ang sunod nating pupuntuhan, bakit nga ba nabaril ang kumakanta ng My Way o ang kumanta ng My Way? Yes, totoo pong nangyari at nabaril po ang kumanta ng My Way na yon. Paano? Ito po ang totoong kwento. Doon po sa Fairview, sa Quezon City, may dalawang grupo na nagiinuman at kumakanta siyempre doon sa karaoke o KTV noon ang tawag. Hindi pa uso noon ang karaokehan. Ang usong KTV, which means karaoke television. Ngayon, merong grupo ng mga construction worker na yun ay mga Bisaya. Tapos yung isa ay mga Tagalog na hindi naman construction worker, mga, siyempre, ano mga iba, mga empleyado, ang iba siguro magaganda yung trabaho, etc. So, hilig din nilang kumanta at mag-inom doon sa KTV na yun sa Fairview, Quezon City, na yan ay totoong nangyari. Ang naunang kumanta ay yung Tagalog na napakagaling namang kumanta at kuha niya ang tono, lahat magaling. In other words, magaling siya kumanta. May tama yung diction, etc. Tama yung tono. Ngayon, in other words, talagang magaling siya kumanta. Ang sunod na kumanta ay isang Bisaya at ang kinanta ay yung ding kantang My Way. Nagkataon lang yon, hindi po yung sinadya ko, hindi, nagkataon lang na siya ang sumunod, tapos ang kakantahin din ay My Way.
O, kahit na nakanta na, dahil iba naman yung kumanta at yun ang kanyang choice, kakantahin pa rin. Siyempre, okay, kinanta na ngayon ni Bisaya na construction worker na napakagaling din kumanta. He is equally deserving sa pagkanta noong My Way. Napakagaling niyang kumanta. Kuhang-kuhan niya ang boses ni Frank Sinatra or Matt Monroe ba yun or what. Ngayon, ang problema lang sa kanya, mali ang kanyang pagka-pronounce doon sa My Way. Instead na sabihin niyang My Way, ang nasabi niya at ang kanya talagang pronunciation kasi nga Bisaya 'di ba? Hindi natin alam kung ano siyang Bisaya, kung siya ba ay Waray, Ilonggo or Cebuano, etc. ay hindi alam. Hindi ko rin alam. Basta alam Bisaya. Ngayon, mali ang pagka-pronounce niya ng My Way. Ang sabi niya ay My Way. Ayun. Nagalit ngayon yung unang kumanta na magaling din. Nagalit dahil My Way ang kanyang pagka-pronounce. Parang ang feeling nung unang kumanta, injustice ang ginawa niya doon sa kantang My Way. Dahil ang pagka-pronounce niya ay My Way. Ayun. So dahil nga sa galit, dahil lasing na, siyempre lasing na, inuman yun. Inuman, karaokehan, so siyempre, mga groggy na yung mga tao. Lalo pa siguro, mga brusko ang dating nila, parang siga-siga ang dating. Ayun, minaliit siguro yung mga Bisayan group na nagiinom lang naman, nag-i-enjoy lang naman at kumakanta doon. Yung mga Bisaya na yun, mga construction worker kasi, hindi naman manggulo kaya pumunta ron, kundi kumanta lang. Iyon, nabaril. Binaril ngayon dahil dun sa inis niya, dahil kinanta nga ng My Way. Kaya kayong mga mahilig ang kumantang mga Bisaya, kung ang pronunciation nyo hindi maayos ang My Way at ang pronunciation nyo My Way, baka mabaril din kayo. Yun ang totoong istorya na hindi naman alam ng karamihan. Basta alam nila, nababaril pag kumanta ng My Way, pero ano ang istorya? Alam nyo ba? Hindi. Yun, ngayon alam nyo na ang istorya kung bakit nababaril ang kumakanta ng My Way. At ang tanong natin dyan yung ating pupuntuhan, saan at kailan nangyari? Ayun, doon nga nabanggit ko na kanina, yan ay sa Fairview, Quezon City, kasi noon ginagawa yata yung SM Fairview. At kung hindi man SM Fairview ay parang Far Eastern University o basta ginagawa doon construction malaki na maraming mga construction worker na Bisaya doon. Ganun. Kaya yan, nagkabarilan. Kaya ngayon, kung mayroong ulit na magpupronounce ang My Way, doon sa My Way, at kung kinakanta nyo yan sa labas, lalo pa sa mga KTV o karaokehan, na ang tawag ng iba, videokehan. Yun po ang istorya. So, pasalamat kayo sa akin. Nalaman yung istorya nan. Alam ko yun. Professor na ako noon. Nung mangyari yun. Na ako doon nakatira sa Quezon City. Kaya alam ko yung istorya. Malapit ako sa Fairview noon. Kaya alam ko yun. Kaya huwag kayong magduda sa kwento ko. Kasi totoo yung kwento ko. Dahil doon ako nakatira sa area na yun nung mangyari yun. Hindi lang ikwento yan sa akin. Alam ko talaga. Kaya yung huwag naman kayo mawawalan ng courage na kantahin ng My Way. Still go on singing My Way as long as the pronunciation is correct. Do not pronounce it My Way anymore. It must be My Way. Para hindi kayo or iwas baril kayo. Dahil nga pag mga lasing na ang mga tao dyan sa karaokehan, sa KTV, baka kayo mapag-initan, mapagdiskitahan. Ayan. Alam nyo naman ng mga lasing, malakas ang loob.
Kasi nga under the influence of liquor. Hindi sila under the influence of song. Mabuti kung under the influence of song. Mas madali pa. Ay kung under the influence of liquor. Ayan, palaban ng mga yan. Uncontrollable. Aggressive. Uncontrollable feeling, aggressive. Ayun. They make trouble. Okay? So, sana naliwanagan kayo sa kwentuhan natin. Pero kung hindi kayo satisfied sa mga impormasyong nabanggit natin, i-check nyo na yan. Nako po, mga kadoki. Okay? So, continue to share and like my videos and subscribe my channel. Till next time, salamat po.